Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Welcome po sa inyong lahat. Isa na namang magandang umaga po, mga ginigilaw nating mga tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Naimbag nga bigat sa mga Ilocano, maayong adlaw kaninyong tanan, nako, sa ating po mga kababayan dyan sa Cebu. At sa ating mga tagapakinig dyan po sa Mindanao, maayong buntag. At sige, tayo po ay muling magsama-sama sa ating pong kalahating oras na pagtalakay sa mga importanteng mga impormasyon ngayong pong araw ng Huwebes. Huwebes na po ngayon, huling araw ng buwan na Agosto at petsa 31 na po. Dito sa ating programa, Sama Ka Na Kabayan, at ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay po lamang. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan i-like, i-share, at i-subscribe po ang ating channel dito po sa Margo TV na inyo pong napapanood at mapapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel. Gandang morning po, bagamat di po maganda ang ating panahon paggising natin kanina pagkat medyo maulan ang panahon po ngayon. At ingat-ingat po sa ating mga motorista. Madulas po ang kalsada at madalas nagkakaroon po ng mga aksidente sa bihikulo. Okay? Gandang morning. Bagamat sabi ko nga ay maulan, tayo naman magpasalamat po sa may kapal pagka tayo ay malakas buhay. Buhay na buhay. Okay. Sa ating pong ulat panahon, alamin po natin ano bang taya ng ating pong panahon ngayong araw na ito, DJ. Yun daw pong si Super Typhoon Goring ay lumayas na po sa ating sa area of responsibility ng ating pong bansa. Mga alas 7:50 pa po kagabi yan, tuluyan na pong lumayas o umalis sa ating pong bansa. Ito pong si Super Typhoon Goring na nagdulot po ng mga pagbaha dyan sa northern bahagi po ng ating bansa. Pero isang oras po makalihis na mag-exit. Isang oras bago umalis o pagkaalis nito pong si Goring, pumasok naman ang severe tropical storm na si Hana. Ito po ay may international name na Haiku. Mga alas 9 po kagabi, nang pumasok naman po sa Philippine Area of Responsibility ito pong si Hana. At ayon po sa Pag-asa, napakalayo na po ni Goring sa distansyang 265 na kilometro ng Itbayat sa lalawigan po ng Batanes. Mga alas 10 po yan kagabi. Malayo na si Goring. Malayo na si Goring. At ito pong si Goring ay papunta na po doon sa mainland China. At pag-alis po ni Goring ay wala na po tayong tinatawag na tropical cyclone wind signals. Wala na po. At yung signal number 5 po ang naitalang pinakamalakas na wind signal dito po sa pagdaan po ni Goring. Pero ayon po sa Pag-asa, magiging maulan pa rin ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Yung pong kanlurang bahagi ng Pangasinan, Abra at kanlurang bahagi ng Apayao hanggang ngayong araw po na ito. So posible daw po na mag-ingat po kayo. Posible rin daw po ang
mga pagguho. Kaya ingat-ingat po kayo mga kasandigan, ha. Kinakailangan po sa ganitong panahon, doble ingat po tayo mula sa pagmamaneho, sa ating po mga paggalaw araw-araw. Magdala po ng payong o panangga sa ulan para hindi po tayo magkasakit. At ito namang si Hana, nasaan ba si Hana? Si Hana po, ito ay nakitang nasa 1,335 kilometers silangang bahagi po ng extreme northern Luzon kagabi na kumikilos po northwest sa bilis na 15 kilometro sa kada oras. So ito po ang tropical storm ay bahagyang humina sa bilis na 95 kilometers sa kada oras. Subalit ayon naman sa Pag-asa, bahagya itong lalakas pagpasa po sa ating PAR o sa Philippine Area of Responsibility at ganap na magiging bagyo bukas. Magiging bagyo daw po ito bukas, Setyembre 1. So, ang magandang balita lang naman siguro dito, si Hana po ay maaaring manatiling malayo po sa ating kadagatan, sa ating kalupaan ng Pilipinas. O ibig sabihin, maaaring hindi po ito direktang apekto o magdala ng ulan sa alinmang bahagi po ng ating bansa. So magandang balita yan. So si Hana siguro takot din si Hana pumunta dito sa atin pagkat matraffic baka masalubong niya si si Mr. Gonzales. At bukas, araw po ng Biyernes, bandang hapon o gabi, ay aalis na rin po si Hana. Ito ay magiging o maaaring maglandfall sa mainland China ayon po sa Pag-asa. At ingat-ingat pa rin po tayo pagkat ang di magandang epekto naman ng hanging habagat ay nariyan pa rin. Kaya po tayo ay maulan at sa iba pong mga bahagi ng ating bansa nagbibigay po ng malakas na buhos ng ulan. Yan po ay dahilan sa hanging habagat. Yung po ang epekto niyan. Kaya muli po tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan na ingat-ingat po tayo. Mahirap po na magkaroon tayo ng mga insidente po sa bihikulo, sa ating mga kalsadahan at yung ating po mga pangailangan sa araw-araw sa ating pong paggalaw kinakailangan maingat po tayo at lagi pong magdala ng panangga sa ulan pagkat ang mahirap po kung nakaiwas tayo sa mga aksidente pero hindi naman tayo nakaiwas sa sakit. Usong-uso po ngayon ang lagnat at sipon at ubo. Kaya ingat-ingat po mga kababayan at ito naman ganitong panahon talagang ganyan po At bukas Setyembre 1, ay makikita na naman ni DJ si Jose Marichan. Magkikita na naman sila ni Jose Marichan pagkat bukas ay Setyembre 1. Ber na daw, September. Alam mo naman pag ber talagang so good luck na lang DJ sa inyong pag-uusap bukas ni Jose Marichan. Kaya lang hindi natin mapatugtog dito si Jose Marichan yung kanyang pinakapaboritong kanta na lagi nating nadidinig. Hindi natin mapakanta dito Baka madali tayo ng infringement Well anyway, magpapagawa na lang po tayo ng orihinal at sarili nating kanta kay Mon del Rosario, kay Dr. Mon del Rosario. Ito yung doktor musikero. Doktor na, doktor po sa medisina, musikero pa. Napakagaling po nito si Dr. Mon del Rosario. Alam niyo ito si Dr. Mon del Rosario, siya po yung composer ni Miss Imelda Papin. Yung Isang Linggong Pag-ibig, dito ko nalaman ang tunay na istorya ng Isang Linggong Pag-ibig na kinanta po ni Miss Imelda Papin. Yung pala talagang isang linggo lang. Isang linggo lang na pag-ibig. Pero ang kwento po ni Dr. Mon del Rosario, siya po noon ay nagpa-practice. Ngayon hindi na po siya gaano nagpa-practice ng kanyang profesyon bilang doktor. At mas nahiligan niya po yung pag-compose ng mga kanta. Yung pala, nung siya nag-duty pa sa ospital, mukhang na-inlove siya doon sa isang pasyente. Lunes sila nagkakilala, Lunes sila nagkita.
Tapos Martes nagkakilala, Miyerkules hanggang sa Linggo. Yung Linggo yun ang masaklap. Pagkat pagsapit ng Linggo, ang maggiliw ay nagkahiwalay. Maganda yung istorya po nitong kanta na ito. At ito pala ang iniisip natin yung ibang klase ng pag-ibig. Ito pala si Dr. Mon de Rosario na in love po doon sa kanyang pasyente. Pero pagdating po ang pinakamasarap na araw yung Biyernes, punong-puno ng pagmamahalan. Pero pag Sabado, sila po ay nagkatampuhan. Pagkat pag Linggo, na po, umalis na sa ospital pagkat gumaling na yung kanyang pasyente, iniwan na si Doc. Doc, salamat doon sa ginagawa mong team song ng Margo TV. At hihintayin ko yan. Okay, patuloy po tayo sa ating pagtalakay ng mga importanteng mga impormasyon. Ay nag-resign na pala si Quezon City Police District General Nicolas Torre III. Ito po ay kaugnay ng sinasabing backlash ng isinagawang press conference sa kanya pong tanggapan kung saan ay iniharap niya yung sikat na ngayon na dating pulis na sangkot po sa road rage incident. Ito pong si Wilfredo Gonzales. Abay, napakaswerte naman ni Wilfredo. Pagkat siya sikat na ngayon, ginagawan pa ng mga kung ano-anong mga sa internet, member ng band, siklista na rin, at kung ano-ano pang mga ginagawa po sa kanya. Kaya medyo sumikat ito at ang iba naman gusto lang sumakay sa nangyari po dito kay Wilfredo Gonzales. Ito po yung inireklamong nanapok at nanutok po ng baril sa isang siklista. Si General Nicolas Torre po ay nagsabi sa kanyang superior kahapon na siya po ay mag-re-resign na sa kanya pong posisyon bilang QCPD Director. Dahil po sa mga natanggap niya mga kritisismo sa isinagawa pong press conference na siya po ang nagpatawag sa Kampo Karingal para po i-present yung involved pong tao doon sa road rage incident. At seryoso daw po si General Nicolas na bumitaw sa kanyang pwesto bilang Quezon City Central Police District Head upang bigyang daan daw po ng bigyang daan ang patas na investigasyon sa nangyaring insidente na kinakasangkutan ng dati pong pulis. Ulitin ko hindi po ito retired kundi dismissed. At si General Nicolas ay humingi po ng apology sa publiko pagkat dahilan daw po sa kanyang pag-arrange ng pakikipagpulong sa media upang mabigyan ang mga ito ng pagkakataong tanungin ng personal si Gonzales hinggil po sa kinakasangkutan niyang insidente. Medyo siya na po ngayon ang nabubuntunan. Pero napag-alaman po natin na ito palang si Gonzales ay empleyado ng Korte Suprema. Biro mo yun, dismiss na pulis dahil sa mga kaso, nakapagtrabaho pa po sa Supreme Court sa tanggapan po ni Associate Justice Ricardo Rosario bilang co-terminus employee. At nung isang araw nga, nung pumutok po itong kontrobersyang ito, kaagad naman pong terminate. Ibig sabihin, terminated na po ang kanyang serbisyo sa Supreme Court sa tanggapan po ni Justice Ricardo Rosario. So wala na po siya. Jobless na ngayon, jobless. Tapos binawi pa yung kanyang mga permit sa pagpuposes o pagdadala ng armas at tatanggalan pa siya ng lisensya ng LTO. Naku, napakahirap. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ingat-ingat po tayo, iwas po. Mas mainam na yung umiwas po sa mga ganitong
problema sa ating pong kakalsadahan. Yung iba kasi maangas ano? Yung iba mayabang. Lalo na kung may baril na ganito. Mahirap po pag ganun. Kasi pag tayo po ay nasasangkot na sa ganitong mga kontrobersya, napakahirap, napakahirap pagkat okay lang nung nangyayari pa lang, pero pagkatapos po na ikaw ay may kaso na, abay napakahirap po, napakasakit sa napakasakit sa panga. Napakahirap pong sitwasyon pag ikaw ay nasasangkot na dito sa ganito pong mga kontrobersya. So, kahapon nga po, si Gonzales ay tinerminate na ng Korte Suprema ang kanyang serbisyo. At sabi po ni Justice Rosario sa kanya pong pahayag na binasa po ng kanyang staff, ay hindi nila papayagan na ganitong abusadong pag-uugali ng sino man nilang empleyado. At si Gonzales po, kung ating nadinig, ating pong nalaman, ay sinipa po sa police service noong pang 2018 dahil po sa mga asunto. Okay? So ingat-ingat po tayo, wag po nating pairalin yung init ng ulo, yung ating pagiging maangas at yung ating pong yabang. Kaya wag po nating gawin yung ganun. Pasensya. Magpasensya na lang tayo. Ako nga, isang beses, nangyari po sa akin yan. Ako'y nakamotorsiklo. Siyempre, nakamotorsiklo ka, umuulan, medyo singit-singit ka sa kalsada para makarating ka agad sa pupuntahan mo. Pero nagalit po sa akin yung nakasakay sa van at ako'y hinabol, inovertikan ako hanggang sa ako'y blinakan. Pagbaba po nung chopper o occupant po nung van, ay karaka, may binunot pong baril sa kanyang bag. Kung yun po ay aking pinatulan, naku, malaking sakit ng ulo po. Tinawanan ko na lang. Tinawanan ko na lang. Ang dami pong taong nakatingin, ang dami pong taong nakakakita. Kung pinatulan ko yon, hindi po ako may kasalanan pagkat ako'y inagitate. Ako po ay kanyang tinutukan ng baril. Pero kung pinatulan ko po yon, naku, siguro baka iba po ang kaabtan at napakahirap po sa mga ganyang sitwasyon. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating iba pang mga balita at impormasyon. Ito daw pong Basis Conversion Development Authority o kaya BCDA ay maaari daw pong makalikom ng mga aabutin sa 1.45 trilyong piso. 1.5 trillion piso mula po sa mga kikitain sa ibebentang mga lupain na kanila pong minamaneho, yung kanilang mga lupain na hawak. At kung maapruban daw po ang bill, maaaring matulungan nito ang matulungan na mapondohan po ang military pension, yung pinag-uusapang military pension. Naku, talagang itong ating mga kaibigang nasa active service, nag-iisip na silang magretiro pagkat baka daw magiging mas mababa yung kanila may benepisyo bago magretiro, kaya ang iba nag-iisip na magretiro ngayon pa. Pero inaayos naman po ng ating gobyerno at ang sabi po, ang BCDA na nangangasiwa po sa mga ari-ariang di natitinag, yung mga lupain, ay nagpahayag kahapon sa ginawa pong hearing na maaari silang makagenerate ng halagang ito. At ito po ay 1.45 trilyong piso mula po sa land sales. Kung may sa batas po ang House Bill 8505 na magbibigay po sa kanila ng pahintulot para sa conversion ng 5%, 5% po ng BCDA economic zones mula po leasehold to freehold status at magbebenta po sila ng lupa, pero kailangan po yung pagsang-ayon po sa pamamagitan ng batas. Hindi gaya diyan sa IBC 13, napasakamay na po ng pribado, wala namang mainam na usapan o tamang usapan.
na pinagbabasehan sa batas, unti-unti na pong nawawala. Hanggang sa ibenta na siguro yan, ay siyempre ang bibili niyan, yun ding kontraktor o kaya developer na may hawak po niyan. Nasa 1,856 na hektarya po ang lupain na hawak po ng BCDA ang nais nilang ibenta na maaari po makagenerate ng 451.26 bilyong piso hanggang 1.45 trilyong piso in revenue. At magkano naman kaya ang mapupunta sa bulsa? Sana wala. Gusto ko nang maniwala na sana wala. At ito raw ay maaaring kunan ng pondo para po sa pensyon ng ating mga retirado o magre-retire na uniform personnel. Yun naman pala tuwan-tuwa yung mga retiree na tuloy-tuloy nilang matatanggap yung kanilang benepisyo. Okay. At maalaala ko nga pala bago ko makalimutan, yung insidente po diyan sa Laguna, alam ko nakikinig ngayon ng ating mga kababayan diyan po sa Lumban, Laguna. Kung inyo pong matatandaan yung ating inireport na insidente po na pagkamatay po ng isang lalaki, si Alexander Rojas, na ito po ay binaril ng isang gwardiya diyan sa compound ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines sa Lumban, Laguna, na ang sabi po ay sasaksakin daw yung gwardiya na habang nagnanakaw daw po ng nahuling nagnanakaw ng kable diyan po sa compound ng NGCP, pero ang sabi ng mga nakakita gulay lang naman daw, nanggugulay lang at binaril na po ng gwardiya. So nasampahan na po ito ng kaso actually, yung gwardyang si Ruben de los Reyes Jr. Ang report po sa atin, ang problema sa atin medyo mukhang nagkakaroon po ng harassment dito sa pamilya o kaanak dito pong biktimang ito. At lalo na po nung may sampang kaso. Kung ano pa sinasabi ni Kapitan, ito bang Kapitan na ito? Si Kapitan de los Reyes dyan tumatakbong muli. Malaman nga natin kung tumatakbong muli. Pagkat kung ikaw ay tumatakbong muli o ikaw ay kapitan ng isang barangay, dapat maging patas ka. Although, paano ka magiging patas kung anak mo ang involved? Ang involved na bumaril yung iyong anak. Siyempre, didepensahan mo yung iyong anak. At nag-negative daw po sa parapintes pagkat malayo daw naman yung gwardiya. Paano ka sinasaksak kung malayo ka? Patunayan po yan dapat sa korte. Ayaw ko na pong pag-usapan natin ang mga detalye po ng pangyari pagkat naisampan na po ito sa korte, baka ma-subjudice tayo. At ang tabayan na lang po natin. Pero ang atin lamang pong pakiusap kay Kapitan de los Reyes, wag na po nating harasin yung mga pobreng mga kababayan natin, yung mga kaanak po nitong namatay. Sila naman nagsampan ng kaso pagkat gusto lang nilang humingi po ng hustisya sa pagkamatay dahil kung nagnanakaw man ng kable o nangunguha lang ng gulay, hindi naman tama na ito barilin. Yun lamang po ang hinihingi nila at wag na po nating sabihin na keso tatlo ang kanilang abogado pag nagkaso kung ano-ano. Wag na po nating sabihin yan. Wag na po nating takutin po yung mga nagrereklamong kaanak. Pagkat ibang usapan na po yan pag hinaras mo ang isang tao dahil sa kanilang ginagawang legal na aksyon laban po sa inyo, hindi tama na ihaharas natin. Bigyan po natin ng patas. Sabi ko nga sa PNP, dapat maging patas po sila. At obligasyon po nilang bigyan ng seguridad. Ito po mga nagrereklamong ito. Ito mga testigo. Yan ang dapat na gawin. So, patuloy po natin i-monitor kung ano po ang magiging development po nitong kaso na ito diyan po sa Lumban,
Laguna. Bueno, ingat-ingat lang po doon sa mga kaanak na nagpaparating po ng impormasyon sa atin. Hinggil naman po dito sa ating housing program ng pamahalaan. Pagkat ito po ang isa sa flagship program ng ating gobyerno sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong BBM. Nais po ng administrasyong ito na may sa katuparang maiahon o makaahon ang 8 milyong Pilipino na wala pong sariling bahay o pamamahay, na sila po ay magkaroon ng sariling tahanan sa 2028 pagbaba po sa pwesto ng Pangulong BBM. Ang target po nila, nakapamigay sila although hindi naman talaga bigay pagkat babayaran po yan. At least may 8,000 pong nagkaroon ng sarili nilang tahanan. Ibig sabihin, 1 milyon pong pabahay sa kada taon ang target po ng administrasyon. Ito po ay low-cost housing program para sa mga Pilipino. Yung 4H Pilipinong pabahay sa pamilyang Pilipino. Ito ay kung ikaw ay wage earner, yung minimum wage earner, yung minimum lang ang kinikita mo sa araw-araw, ay siguradong magkakabahay ka. Kung ikaw po ay mag-a-avail dito sa programang ito. Ito po ang programa ng Department of Human Settlement and Urban Development o kaya DSUD. Ito yung dating tanggapan ng aking kaibigan, ng aking matalik na kaibigan na si Attorney Felix Brasil Jr. Dati po siyang Regional Director ng DSUD sa Region 3. At sa budget hearing, sinabi ng Makabayan Black doon sa interpellation na hindi daw po kaya ng ating mga mamamayan ang presyo ng pabahay ng ating po pamahalaan. Hindi ba kaya yon? Sige, pag-usapan po natin. Kaya daw po hindi kaya, dahil karamihan naman daw ay walang trabaho at naman ay maliit lamang ang kita. Kaya hindi daw po kaya ng mga pobre nating mga kababayan. Kaya wishful thinking lamang itong pabahay program na ito, ang sabi po ng Makabayan Black. Reaksyon naman po ni Secretary Acusar ng DSUD, kung tatamad-tamad ka at hindi ka minimum wage earner, ay di ka talaga magkakabahay. Wala ka talagang mahihita, hindi ka magkakabahay kung ikaw ay tatamad-tamad. Ay kung masipag ka, abay siyempre magkakabahay ka. Kung ikaw ay may trabaho, magkakabahay ka. Sabi po ni Secretary Acusar, yung problema po sa trabaho ng ating mga kababayan ay may dole naman tayo, yung Department of Labor and Employment. Hindi daw po trabaho ng DSUD ang magbigay ng trabaho. Ang trabaho lang nila, na tinatrabaho nila, ay makapaglatag po ng mga programa para sa pabahay ng mga walang tahanan, yung mga walang bahay. Yun ang trabaho nila. At baka naman kasi itong Makabayan Black, gusto nila siguro, isubo na lang ang pabahay ng libre. Hindi po pwedeng libre. Gaya nung ginagawa ng grupong Kadamay, na pinapasok nila dati yung mga housing project na walang nakatira at kinakanila na. Siguro yan ang gusto ng Makabayan Black. Pero in fairness naman, sa pag-deliberate po ng pondo para sa DSUD, sumang-ayon naman po itong mga Makabayan Black. Kaya nga lamang, yung mga membro nila sa baba, mas nagko-concentrate kasi sila sa mga rally at demonstrasyon. Yun ang mga tamad na sinasabi. Yun po ang binabanggit ni Secretary Acusar na mga tatamad-tamad. Tatamad-tamad. Kung ikaw nga naman masipag, kumikita ka, minimum wage earner ka, hindi naman, pag sinabi mong minimum wage earner, magkano ba ang kinikita mo sa loob ng isang araw? Sabihin natin mga 550 per day. At ito namang DSUD, humingi po ng karagdagang budget
ayon po kay Secretary Acosar, sa kanila pong panukala na magkaroon po ng karagdagang subsidy sa programang ito na nasa 1.5 bilyong piso. Subsidy, ibig sabihin, ito ay papamahagi sa ating pong mga kababayan na nais magkaroon ng bahay. At imbes na sa labas, dati yung balik probinsya program, abay pupunta ka sa bukid, uuwi ka ng probinsya, babalik ka sa bukid. At doon ka titira, doon ka maghahanap buhay. Baliktad po ngayon ang programa eh. Ang programa po ng gobyerno natin ay maghanap ng mga tatayong bahay yung malapit po sa syudad, malapit po sa kabayanan, malapit sa bayan, para hindi daw po mahirapan ng ating mamamayang Pilipino, ang mga mamamayan, na nais pong mag-avail po dito sa pabahay na ito. Ano po ang estratehiya na ginagamit po ng DSUD? Una, ma-minimize po ang adverse impact ng displacement, yung mga epekto po ng siyempre aalis ka, halimbawa nasa nasa squatter area ka. Paglipat mo, wala kang mahanap buhay diyan kaagad, At magkaroon po ng period of adjustment para sa mga i-relocate na mga pamilya. Pangalawa, mabigyan po ng tuloy-tuloy na trabaho. Tuloy-tuloy na trabaho at magkaroon sila ng oportunidad para po sa livelihood. So yung mga livelihood po na programa at iniisip po ng pamahalaan. Pangatlo ay ma-improve po ang kanilang well-being at standard of living para po sa mga target na marirelocate o mga pamilyang ililipat po ng tirahan. At least halimbawa ikaw ay nasa squatter area, kumikita ka naman, alam nyo, napakababa po ng monthly amortization nitong pabahay na ito. Ang monthly amortization po ay nasa 4,500 pesos lamang na maaari pa po itong mapababa hanggang 2,000 sa pamamagitan po ng graduated scheme. So, yung mga ganun pong programa ng ating pong sangay ng pamahalaan, ito pong DSUD, meron naman mga pamilya, alam nyo, may mga pamilya na umuupa ng renta mula 5,000 pataas. Baka mas mababa pa sa minimum wage ang kanyang nakukuha, pero kaya nilang magrenta po ng 5,000 sa buwan-buwan. Palagay ko naman afford nyo itong pabahay na ito kung gano'n. Ang kinakailangan lang talaga magsipag. Huwag tatamad-tamad. Kung minsan kasi yung ating katamaran, yun ang ating pinapairal. So, yun po, kailangan magsipag tayo, at isipin natin yung kung paano natin may bibigay sa ating po mga pamilya ang kaginhawahan na kanila pong inaasam, ang kanilang iniisip. Lalo na kung ikaw ay napakaraming mga anak, napakahirap po talaga ng sitwasyon. So yung mga ganito pong programa, kinakailangan mag-avail tayo. Okay. Sa ating po mga kababayan, marami pong humingi sa atin ng tulong. Alam nyo kung minsan, masakit po sa kalooban natin na marami sa ating humingi po ng tulong. Lalo kung tulong pinansyal, mga nasa ospital, mga may karamdaman. Masama po sa loob natin na hindi tayo man lamang makapagbigay po ng tulong pagka tayo naman igipit din. Pero tayo, yung ating pong pagtulong, hanggat makakaya natin, tayo po ay tumutulong. Alam nyo, kung minsan sinasabi ng iba, piliin mo na yung iyong tutulungan. Pagkat kung minsan sa pagtulong mo, bandang huli, ikaw ang mapapahamak. Mayroon akong ganyan, marami po akong ganyan. Tinulungan ko noon, abay ngayon nagalit sa akin, gusto pa akong ipakulam. Gusto pa akong ipakulam. Naniniwala ka ba, DJ, sa kulam? Pero may pinos pa yung isa na akala mo ikaw hindi ka tatablan. At least, alam nyo, wag po natin gawin sa iba yung mga bagay na ayaw po na gawin din sa atin. Ako, ipakulam mo man o ano man ang gawin mo sa akin, basta ako tuloy-tuloy lang sa pagtulong at nandito ko sa programa natin na masaya at malusog. Ikaw nasaan ka? Nasa ospital ka, mahaba ng panahon. Sana gumaling na ang katawan mong lupa at pagalingin na rin ang iyong pag-iisip, nabigyan po ng kalinawan ng iyong pag-iisip. Bueno, wala na po tayong oras. Medyo naglampas tayo ng konti, pero
mag-aabono na lang tayo mamaya po uli sa ating pong panghapong edisyon ng programa. At muli po, ito ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Tayo po ay nagpapasalamat. Ingat-ingat po kayo at mahal na mahal po namin kayo. Bye-bye. Magandang umaga po. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.